Okay, happy morning po mga mahal nating tagapakinig sa mga sulok ng Pilipinas at sa mundo. At narito na naman po ang ating programang Shopper's Talk. Tayo po ay magsa-shopping, lalo na sa araw ng linggo dahil yan po ang family day na tinatawag. Kaya po talagang kinakailangan po ay maintindihan natin kung ano-ano po yung mga paraan ng tamang pag-shopping. Dahil hindi po biro nga na gumastos po tayo ng mahalaga. So, happy morning po sa iyo, Lisa, ang ating kapartner po na napakasipag. Nako. Happy morning sa iyo, Lisa. Happy morning din sa iyo, Horizon. At syempre, happy morning dun sa ating masasipag na laging nakasubaybay. Ayan. So, asan na ba yung ating music dito? Yeah. Okay. Mga mahal ating tagapakinig ng ating programang Shopper's Talk. Ito po ay talaga pong napakaganda ng ating pag-uusapan sa ngayon. Yung mga topics po natin ay kapaki-pakinabang dahil po ay marami po tayong mapupulot na mga tips, lalo na po sa usaping Money Matters. Ayan. Dahil may special guest po tayo, Miss Lisa. At tabayanan nila yan. Siyempre, at ang bisita natin na walang iba si Miss Beverly Roque. Ayan. Para sa financial planning. Dahil pala Miss Lisa, hindi pala basta-basta na lamang na tayo ay mag-isip na para bang ay kailangan pag-isipan natin kung ano yung pag-iipunan, paano mag-ipon. Hindi ganun kadali eh. Hindi kailangan basta-basta. may plano, tamang plano. Oo, tamang pagplano na siyang isi-share sa atin ni Ma'am Beverly mamaya. Naku, magandang ano yan. Oo, kasi lalo na po sa ating mga mothers. Tama, importante po talaga yung tamang pagplano ng pera, no? O ng kinabukasan natin. Para hindi masayang. Opo, para hindi masayang. Kaya mamaya tutulungan tayo ng ating bisita. At syempre, aantabayanan nyo rin po ang ating consumer rights. Dahil saan karapatan ng ating, tulad nating mga consumers. Oo, dahil may mga karapatan po tayo na dapat natin maintindihan. Basta na lang shopping ng shopping, nako, kailangan ay alamin natin kung ano pong karapatan natin sa ating mga binibili. Dahil po ay baka magsisi lang tayo. Kasi minsan hindi natin alam yung may nalalabag na palang karapatan natin, hindi pa natin alam. Tama. So, dapat po intindihin po natin ng mabuti, no? Ang ating karapatan diyan po sa ating consumer rights. At tabayanan din nila Miss Lisa yung ating what's in, what's new. Yan, Ano bang what's in natin ngayon? Para dun sa mga sasabihin ba natin tamad? Hindi naman siguro, parang parang mas type lang siguro nila magbasa ng nakahiga. Ayan. Kasi iba, di ba, nagpapatulog habang babasa. Ayan. Oo, pero ang hirap-hirap kasi, Miss Lisa, na nagbabasa tayo ng nakahiga. Kasi yung iba, nagpapatong-patong ng unan para medyo, yung iba naman, habang nakahiga, tinataas ng konti yung ulo para mabasa. Ang sakit sa batok, no? Di ba? Tama, kasi minsan di ho ba, pagod tayo. Nakakatamad naman talaga, Lisa, na umupo ka pa. Maghapon ka na nga lang sa opisina. Tawag dito, nakaupo ka pa rin sa bahay para lang magbasa. Kasi minsan, kailangan din nilang magbasa na naman sa kanilang tahanan. Halimbawa, mga balita, sa dyaryo. O kaya naman, mga homework na kanilang mga anak. Syempre si Mrs. pagod na, itataas pang mga paa, di ba? O anak, ano na bang ating assignment dyan? Nakahiga. Pero mamaya sa ating what's in, what's new, ayan po ang antabayanan ninyo. May mga bagong gadget. Na para dyan sa mga mahilig magbasa na nakahiga. Diba? At meron pa. Para sa ating what's in, what's new naman, yung sa mga kababaihan, diba? At yung mga mahilig dyan mag-collection ng mga sapatos, mga high heels, yan. Isa na tayo dyan. Pero po talagang aantabayanan nyo yan dahil napakaganda po ng ating what's in, what's new. Yan po lamang ay mapapakinggan nyo dito sa programang Shopper's Talk sa DCEC Radio Aguila 1062. At syempre, hindi natin nakakalimutan para doon sa mga nag-aabang nung ating yung mga, lalo na yung mga balak ng mamili. Ayan, yung ating price alert. Tama. Okay. Ang ating music background, nasaan? Pinapipindot na to na inyong lingkod. Ayan. Kailangan masaya tayo, di ba? Si Ma'am Beverly parang gusto nang umupo. Ma'am, gusto ka na namin isama dahil excited na rin kami sa magandang tips para sa financial planning. Pero, Ms. Horizon, bago natin ibigay ang ating price alert, mag-break muna tayo para mamaya. Maghanap buhay naman po tayo.
Alam nyo yung pinag-uusapan nyo, may pagka-shop. Shopaholic. EBC. Eagle Broadcasting Corporation. Pwede natin ano yan as a needs. Differentiate from the needs and wants. So, kailangan ba talaga nating bumili ng sapatos? Ang Radyo Agala ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 10:14 na po ng umaga. Smell swell even when you sweat. Anong ibig sabihin ng swell? Cool. Great. Awesome. Kaya swell ang sweldo. Swell ang feeling sa other baths and herbs ng Maxi Atletica Soap. Swell ang simoy ng katawan kahit di na mag-deodorant at pawisan ng todo. Di na kailangan mag-deodorant. Dagdag gastos lang yan. Di ba swell pag bawas gastos? So smell swell and sweat all you like with Maxi Atletica. For more swell benefits ng Maxi Atletica, just read the label. Have a 24-hour odor-protected swell day. Swerte! Maxi smells well even when you sweat. Mga kaalaman sa pagsha-shopping. Shopper's Talk. Okay, di na makapag-antay ang inyong lingkod. Happy morning uli. Opo, happy morning po muli sa mga mahilig mag-shopping po dyan. Sabi nga ni Ma'am Beverly, pati rin naman din daw siya mahilig mag-shopping. Pero, may magandang tips siya. Oo nga. Mamaya, para doon sa ating mga topics na ito. Okay, at hindi na po mapaghantay yung ating presyo dyan sa San Andres Public Market. Nandyan pong ating Aguila 41 na si Mr. Kuya Ed Mercadehas. Ed Mercadehas. Ayan, Kuya Ed. Ang sipag ni Sir Ed. Ano na ba ang mga price natin dyan sa San Andres Public Market? Yes. Yes, Kuya Ed. Oo, nandito nga tayo, eksaktong lugar natin, dito sa San Andres Public Market. San Andres ito, pero nasa Malate dahil San Andres Street. Katabing-katabi lamang ito, Lisa, at ayun. Si Miss Horizon, yan, ang kasama natin. Hello, Kuya Ed. Oo. Kumusta po dyan sa San Andres Katabing-katabi Public lamang Market? ito ng San Andres Complex Market. Complex. Complex. Ayan. Okay. Umpisa natin, dahil alam naman ng mga kababayan natin, itong lugar na ito, sikat dito sa prutas, bagamat Oo nga. palengke. Ang nagtitinda na rin ito, pero ang namumuno dyan dati, itong lugar na ito. Isa natin sa mga lokal na prutas muna, yung nasonis, ito 100 ang kilo. At yung atis, 50, at yung mangga, ay pagkagaganda, pero Mura ba 100? mataas, 120 ang kilo, hinog at hilaw. At yung milo naman ay 100 ang kilo, yung kiat-kiat. Ito, imported ito, 120 ang kilo niya, at yung stangkis naman, 120. Yung ubas na sabi nila, service ito, 250 ang kilo. At yung guyabano, lokal pa rin, ay 120 naman. At yung mansanas, 25 ang bawat piraso. At yung lokal na pinya, 70 ang kilo. At yung lokal na pakwa naman, ay 60 pa rin ang kilo. Ayan, nakuha naman natin ito sa wet market. Ang karning baboy nila rito ay nagkakahalaga ng 170 ang kilo, laman yan. At yung ribs ay 140. Sa karning baka, 240 hanggang 250 ang kilo. At sa manok naman, sa buo, ito ay 120, 130 yung pakpak. At ay balunan, yan, 125 naman. At sa damo naman ng mga laman dagat, yung bangos ay medyo mataas ng konti kumpara sa pinanggalingan natin nakaraan, 140 dito. At yung tilapia, mataas din, 110. Dalagong bukid, matataas dito, 160. At yung galunggong, ayan, parehas, 120. At yung tulingan, 120. Ang bisugo, mababa ng 10. Dito ay 140 lamang. At yung alumahan, 140. At yung sapsap, ito napakataas, 220 ang kilo. Kuya Ed, Yes. yung tilapia ba nila dyan buhay? Meron silang buhay. Magkano yung ibang presyo nyo? Pwede rin patayin. Ang buhay nila, mga 125 ang kilo daw. Ay, ganun. At dahil yan, meron naman sila yung patay na, pagpili na. Medyo mura. Oo, mura yun. Saka kinakaliskisa na. Libre linis na, ano? Pero, Kuya Ed, Yes. syempre, yung gustong-gusto natin, malinis ba ang public market dyan sa San Andres? Medyo mataas itong lugar, kaya masasabi nating malinis. Okay naman pala. Natapos ito, yung nakaraang administrasyon ng Maynila, at mataas ang elevation ito kumpara dun sa dati.
Mhm. At panahon, tuloy ko na napakainit ngayon. Ah, Oo mainit nga. dyan. Yung nakaraan inulan ka, ngayon naman mainit. Napakainit at lugar. So, dapat nakasando naman ngayon si Kuya Ed. Pag tag-ulan, nakabota ka. Oo. Hello po, Kuya Ed. Oo. Ano Kamusta oras ka naman? nandyan? Oh. Pakiulit. Ano oras ka nandyan sa market na yan? Kanina pa? Dumating ako rito kalahating oras na karaan. Alam nyo naman, mayroon tayong obligasyon sa umaga. Ayun. Siyempre nakapag-ikot-ikot na rin siya dyan. Okay Kanina po. kaya, oo. So, wala naman pong iba pang problema dyan. Puro magaganda ba? Ang mga tindera daw. Magaganda naman sila. Ayun. Siyempre, tsaka yung mga paninda nila dapat magaganda rin, di ba? Mga sariwa. Kumusta naman yung mga gulay natin, Kuya Ed? Yan, ang mapupuri naman natin yung paninda nilang gulay at napaka-sariwa. Sa itsura naman, mahalata natin kung talagang nagagaling lang sa kanilang inaangkatan. Ang palaya nila, medyo mataas nga, dahil 100, yung sitaw. Meron dito 5 piso ang tali, meron 10 yan. Ang repolyo naman, katamtaman ng presyo, 50, at ang Baguio Beans, tumaas ng 10 ito, nabenta ngayon. At yung Pechay Baguio, 60. Ang talong, napakamura lamang, ito yung 35, at yung sayote ay 30 lamang. At yung patatas, tumaas ng 10, 60, at yung carrots naman, bumaba naman ng 10, 40 lamang ito. At sinasabi kong bumaba yung kumpara sa nakaraan natin balita. Sa mga parikado naman nila, yung kamatis 50, 50 sibuyas, yung bawang 50. Ayan, yung itlog, parehas din sa ibang palengke, hindi nagkakalayo, 420 maliit, yung medium size, 430 at 450 naman yung pinakamalaki. Meron din itong tinda silang any price, 27 hanggang 32 bawat kilo. Ayan lang, wala naman dito sa San Andres Public Market. Dito pa rin sa Malati sa lungsod ng Maynila. Aguila 41, Ed Mercadeas, Radyo Aguila, ABC News. Okay, maraming salamat sa iyo, Kuya Ed. Sabi nga ni Jet, parang nagdududa daw si Kuya Ed sa kagandahan ng mga vendors. kasi Doon hindi ito, siya agad- hindi kasi pero agad kung siguro nakasagot si, si Kuya Ed. si Ayan. Jet ay hindi na magdududa yan. Ayan, Oh, di si ngayon, Jonas, ganda tumawag Mr. ni Aizon, Jonas may din. ano na, may ideya na yung ating mga misis ng ating Oo, tahanan. yung mga hindi pa Ayan. nakakapamalengke. Opo, Oo, kaya yan. ilista nyo na mga dapat yung bilihin. Pero meron tayong dapat maintindihan ng mga misis. Mas nakakatipid pala tayo kapag maramihan yung binibili natin. Halimbawa, toyo. correct. Isang malaking Malaking bote na. bote na, hindi yung patingi-tingi. Kasi mas napamahal. Paano naman kasi mga kababayan natin, bawa 200 na yung budget nila sa pagkain sa araw-araw, talaga pong mas gusto nila yung tingi-tingi para may pagkasya daw. Oo, para kumbaga, lahat ng dapat bilhin, mabili nila. Kasi pagka malalaki, yun nga. Diyan na naman lahat papasok kailangan ang financial bilhin. planning Yun dyan na nga. mamaya. At saka yung iba nga, pagka Kasi ano iba, siyempre pagka lalo na yung madalian, takbo lang dyan sa katabing tindahan, no, bili ka ng pisong ganito, pisong Kasi ganyan. naglilipa ng mga sari-sari store ngayon, kaya po mabilis silang bumili ng mga tingi-tingi. Okay, so yan po ang ating price alert ni Kuya Ed May kadehas. Mercader. Muli, happy morning po at narito naman ang ating consumer rights. Ayan. Ayaw gumana yung ating consumer right bet. Ayan. Ayan, ayan natutulog natin, pa. oo, kasi ang mga customer po natin ngayon ay talaga namang dapat maintindihan po nila, no, yung kanilang karapatan sa pamimili. Kaya, hindi lang Miss yung basta bili Lisa, ng bili. oo, ano bang batas natin ngayon na tatalakayin hinggil sa pamimili? Oh, ayan, nung nakaraan, di ba, ang tinalakay natin ay yung Article 6. Ngayon naman, ang tatalakay natin yung Article 10. Ito yung tungkol sa injurious, dangerous, and unsafe products. Unsafe product. Oo, Kaya yung po, mga produktong nabibili natin dyan na hindi natin alam na
habang ginagamit natin, nasira pala sa kalusugan natin. Oo, kaya napaka-importante. Yung kapag bumili sila ng mga produkto, no, titingnan nila sa sa ilalim ng puwet o sa likod, gilid, minsan sa nasa likod. likod, oo. Nandiyan po kung ang mga produkto na binili natin, yung mga na yan nakapasa ba sa standard, ano. At saka kung ano-ano yung mga sangkap niyan, gaano karami. O Kasi yung may mga tama yan, yung diba? content ng mga ng produkto. Halimbawa, gatas, 'di ba? O kaya gamot. 'Di ba? Yung may Lalo mga na sa liquid, gamot. lalo na sa gamot, napakahalaga po 'yan, no? At saka sa mga cosmetics pati. Kasi kapag hindi po naglagay ng mga content niyan sa likod, ibig sabihin, hindi sila sigurado sa binibenta nila, 'di ba? Kasi Saka doon pa lang, Miss Horizon, dapat magduda na yung mga consumers natin. Pagka wala silang nakita doon sa lalagyan, kung ano yung laman ng binibili nila. Kasi madalas kaya hindi nilalagay yan ng mga manufacturer. Ibig sabihin, hindi yung laman nun. Hindi sa safe. Kaya hindi nila inilalagay para hindi mabasa ng mga consumers. Hindi nga ito. Okay. So, yun, no? At talaga pong napakahalaga yan sa ating mga customer ang maintindihan yung ating pinamimili at talagang iwasan po natin na baka po mamaya malaso na po tayo dyan, ano? O kaya naman po ay yung, halimbawa, kasama ba rito sa Article 10 na ito, Lisa, yung mga gadget din o ano lang? Hindi siya kasama sa yung ating yung mga lang, yung mga kagaya nga ng gamot, gatas, mga yung may cosmetics. yung may mga tamang sukat, ika nga. So, importante po yun, no? Kasi, siyempre, may mga matatalino mga mamimili, mga doctors, magagaling yan. Alam nila kung ilang content ang dapat meron doon sa isang gamot na yun, ano? Kaya po, kapag ang may-ari ng kumpanya na yan, sigurado siya, ay talaga ilalagay niya po yan. Tsaka kadalasan kasi yun nga, yung sabi ko kanina, kaya hindi nila nilalagay. Ibig sabihin, kaduda-duda yung laman ng produkto. At importante rin po, syempre, yung expiration date. Kasi po, baka naman po, hindi natin alam na, kaya baka may nadadaya rin, na nabubura po yon. Tingnan nyo kapag po parang kaduda-duda yung tawag dito po yung letters, ano, kasi baka po ay malabu-labu na, no. O kaya tinapalan lang pala, nako. Kaya saka kailangan Miss Horizon, din yung mga consumer natin na aware din sila kung yung product ba na nandoon sa mga shelves, sa mga binibili nila. Yan ba kasi di ba minsan ang government natin o kaya minsan yung mga kumpanya mismo, minsan nagre-recall sila or nagbaba ng mga product kapag natuklasan nila na may hindi maganda rin kagaya sa China dati, di ba, nag-ban sila ng mga gatas. Yun. So, dapat ang mga consumers natin kailangan mapagbantay din sa ganun para halimbawang nabalitaan nila na itong particular na product nito, ni-recall pala, tapos doon pa rin, ibinibenta pa rin. O kaya naman po, lalo na po dyan sa mga may bahay na mahilig mag-stocks, ano? Correct. Kasi po, mamaya pala, yung ilang buwan mo na hindi nagagamit, tapos ginamit mo, yung pala, luma na, no? Tingnan nyo rin po yan bago po gamitin. Mga mahilig mag-stocks. Kasi may mga ganyan, lalo mga mayayaman. Naku, parang cabinet po yung bude-bodega pa yung nila, yung cabinet nila, no? Ng mga pagkain. Grabe po yung mga pagkain binibili, pati mga bigas. Nag-i-stock sila ng marami. Ito mo bigas, kahit na ba mamamahali pa yung binili mo, kung luma na rin pala yun. Hindi natin alam. Inaamag na rin pala yun. Oo. Hala, magmiki-miki po kayo bago po mag-shopping. At bago po mag-shopping, talaga po maglista na. O kaya naman po ay titingnan po natin kung anong mga malls po ang inyong pupuntahan. At baka po, ubod na mahal. Ang sarap-sarap pa ng buhay mo doon. Pwede naman pumunta sa mga malls na yan, palamig ka lang. Tapos, kung meron ka bang panggagastos, why not, di ba? Pero
gusto Nagtitipid mong ka. Hindi, mamaya papasok yung money matters natin yung financial planning. Kaya po, kung talaga nagplaplano po tayo, ay kasama yan. So, alamin po natin. Pwede naman tayo magsaya, mag-shopping, na, halimbawa, ang habol kasi ng iba, Miss Lisa, pupunta ng malls para magpalamig, diba? And konting shopping. Ngayon, wag na kayong mag-shopping doon kapag nagtitipid po kayo. Hanap po kayo ng medyo mura. Pero hindi naman lahat ng shopping malls mahal. Kasi minsan may mga sale din naman sila. May mga sales din po yun. Kaya po, maging mataktika tayo, no? At alamin natin. Matalino. So, maglilista ka talaga. Matyaga po tayo. Kasi pagka minsan kasi nangyari na rin sa akin yan, yung hindi ako nakapaglista. Kasi pag pumunta ka doon, yung tinatawag ba nilang impulse? Oo, tama. Lalo na pag nakita mo, sale to. Lalo na mga impulsive po dyan. Diba? Nakakaakit. May credit card ka pa. Kung dala mo yung listahan mo, siyempre, chances are, kung ano na yung nakalista, yun na talaga bibili. Tama, disiplina. Kaya po, ang dami intindihin, pero kapag po nasanay naman po tayo sa pagiging matalinong mamimili, talaga po masaayos po natin lahat yan. At hindi po tayo maluloko na kung sino-sino. Nung ating guest mamaya, diba, financial planning yung ano niya, diba? Kailangan lahat talaga nakaplano. Okay. Diba? Okay. Babalik po tayo at tayo maghahanap buhay at isusunod po natin maya-maya lamang ang ating What's In, What's New pagkatapos po ng ating patalastas. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 10:30 na po ng umaga. Sa tindahan, Suwabe sa pitaka. isang umaga, Suwabe ang shave. Smart Eraser. Gusto ko, smart ang man ko. Smart Eraser. Come and get me! Smart Eraser. Get one now. Smart, swabe sa presyo, swabe ang shave, it's a smart choice. What's in? What's new? Ito ang bago. Okay, narito na po ang ating What's In, What's New. At talaga pong ang mga kababaihan at sa bagay, kahit di rin naman babae. Kahit mga lalaki Bata, din naman. matanda, Mahilig ultimo na rin sumunod lola. sa ano. Naku, mahilig na rin sumunod sa uso. Ano po kaya kapag yung matatanda natin dyan ay mag-high heels? Di ba sino mga lola po dyan? Meron pa rin naman mga grannies na carry pa nila mag-heels. Carry pa, mag-heels ng... Okay lang yung heels na kung yung mataas na mataas, 3 inch. Kaya mo ba? Ako hindi. Hanggang 2 inch lang ako eh. Ganon. Ako hanggang 2.5. Pero, teka lang, ilang inch ba to ngayon? Tumawad pa ng anyhow eh. 3, may 3 pala ako, di ba, Jonas? Naka 3 ako. Pero anong hirap maglakad? Uy, pero sabi na po, naka-heels daw, mas sexy. tignan, Oo, sabi kasi nga nila. naman, may lalaki ako nakita naka-heels, Take note. Opo, at lawyer pa siya. Dating ambassador din. Yung heels nung sapatos niya, naka-heels siya. Kasi mamaya may kwento tayo. At eto po, ano bang ating bago sa heels na yan, Lisa? Kaya mamaya, bago Kasi natin bakit ibigay mo yung ba, heels. bakit mo naman bakit yun ang gusto mo? Hindi ka naman nag-heels, Hindi kasi yung mga nakikita ko kasi ngayon ng mga kababaihan nga natin. Natutuwa lang akong tumingin sa kanila, pero ako hindi ko kaya mag-heels. Pero tuwan-tuwa akong tumingin doon sa mga kababaihan na kaya-kaya lang magdala ng heels. Sana ako din marunong. At kaya mo yan, magpaturo ka sa akin. Okay, yan po muna ang ating What's In, What's New. Isusunod naman natin yung ating yung eyeglass na tinatawag, na bago po, yung mga mahilig magbasa dyan. Tingnan nyo rin po. Kaya lang talakayin muna natin, Lisa, yung heels na yan. Kasi excited ako dahil mahilig po mag-heels ang inyong lingkod. Ano bang bago ngayon? Ayan.
Okay? Alam mo, Miss Horizon, gaya ng buhok, damit, bag, o kaya kahit pantalon pa yan, nag-iiba-iba rin ang uso sa style ng mga sapatos. Tama! Kaya magbiki ka. Ayan, So, lalo na kapag kulot-kulot ang buhok mo, tapos may kulay pa. Oo Tapos nga. sasabayan mo ng bagong heels na yan. Ano bang bago na bago dyan? Ngayon, 2013, pero naniniwala ka ba na yung uso pabalik-balik lang? Oo naman, naniniwala tayo dyan. Lalo na sa damit. Sa sapatos kasi bihira rin yung nagpapabalik-balik. Kasi nung pero sa araw, damit talaga, madalas nagpapabalik-balik. Oo. Kaya sabi nga nila, yung mga usong damit ngayon, ay pagka lumipas na, huwag mo nang ipamimigay o itatago. Kasi darating yung panahon, mauuso yan uli. Tama. So, hala yung mga yung mga gustong magtanong dyan, kung or i-email ni Miss Lisa sa inyo, etong pinag-uusapan namin na high heels na ito ng mga makabago. Ano bang hotline number natin? Ang hotline number natin ay 0942-833-1062. Or tumawag po kayo. Oo, pwede rin kayo tumawag sa 784-7454. Ayan. So, i-email po sasagutin kayo ni ng ating Lisa. gwapong-gwapong si Jet Jet. Hilario. Oo. Basta mga taga-vendor daw na magaganda. Oo nga. Siguro nakita na ni Jet. Nakita. Si Kuya Ed na ang maganda. nag-alangan, si Jet hindi. Oo, kaya nga. Diba? O, hala, ano yan? Anong mga pangalan, bigyan na Lisa? natin yung mga latest na shoe fashion ngayong 2013. Yan ay kinabibilangan ng wedge heels. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung classic stilettos. Ba yan? Oo. Uso pa rin ngayon, yung tinatawag nilang gladiator shoes. Oo, yung parang yung maraming... Oo, yung ginagamit ng mga... kaya parang tinatawag na gladiator shoes yung ginagamit mga gladiator nung araw. Nung araw. Yung, pero may heels lang. Mataas may heels kasi. na lang siya. Nung araw, walang heels yun. Flat kasi yung nung araw. Ayan. Tsaka yung mga swirls and strap. Yung strap yung parang may tali-tali lang. yung May tali-tali. ribbon-ribbon. Yan. Naka-wedges ako ngayon. Ay, ayan. kasi Ma'am Beverly. Mamaya. Siya ngayon. Ayan. Pero walang heels sa'yo yata, Ma'am. Naka-wedge. Yung heels. Ayun. Tayo wala. Oo nga eh. Uso din yung mga sapatos na ang design balat ng hayop o kung tawagin nila ay animal prints at saka yung platforms at saka yung peep toes. Oy, ayoko nito sa animal prints na ito ha. Kasi Ako din. napanood po natin sa YouTube kung paano pa lapas tanganin, ay patayin, no? Itong Yung mga hayop po. para magamit na, para lang balat gawing nila. mga, gawing sapatos, bags, mga balat ng hayop. Jacket, diba? Pero nasa inyo na po Coats. yan. Kung kaya ng konsensya. ng konsensya pa. Hala. O sige. So, ano pa ba? Yun lang, no? Yun ang ating mga kabagong... Pero ang pinaka-latest ngayon, Miss Horizon, ito yung peep toes Yung close shoes siya. Ay, may ganyan ako. Open May yung peep toes harapan ako. na Oo. konting-konti lang. Opo. Ang makikita, ang mga daliri mo makikita, mga dalawang tatlo Kailangan lang yata. may cutics yung kuko mo. Para maganda, di ba? Para maganda, di ba? Kung anong color ng shoes mo. Kaya nung dress mo. Yun ang dapat ganun kulay ang ng cutics. iyong, Naka-pink nail tayo polish. ngayon. Di ba? Hala. Ako din, hindi rin ako mag-nail polish. Wala ka man lang cutics. Mamaya, hindi ako punta tayo marunong, sa hindi parlor. ako mahilig magpahaba kasi ng nails kaya. Ayan. Simpleng-simple lang kasi yung ating partner sa Miss Lisa. Pero okay na yan, mapayapa. Di ba? Hindi ka gagastos at makakapag-ipon ka. Okay, ano pa bang ating what's in what's new na sinasabi mo, Miss Lisa, na talaga bagay ito sa mga mahilig magbasa na nakahiga, na hirap po tayo. Tama. Pero napipilitan ka pa rin dahil nga sa nakakatama, di ba? So, ano bang makabagong gadget para dyan? Ayan, para dun sa ating mga mahilig magbasa ng nakahiga. Ayan, ang latest technology natin ngayon, tinatawag na prism glasses. Prism glasses? Oo. Itong mga eyeglasses na to ay ginawa para mas madaling magbasa kahit tayo ay nakahiga. Ayun, di ba? Bagong-bago po yan. Pwedeng-pwede na may spoiled na po tayo. Spoiled talaga. Hindi ba gusto lang magpahinga? Oo. Alamin niyo po yan sa lahat ng mga sa mga optical shop. Hanapin niyo po yan. yun. Browse yan sa mga online shopping yung mga natin sa sa internet. Pwede yan. Basta doon siya under sa mga optical products. Okay. Ayan. Ano ba konsepto nitong prism glass na to, Miss Horizon? Ayan. Ang konsepto nito ay yung glasses na yan, idedirekta nito yung linya ng ating paningin ng mayroong 90 degrees pababa.
Ayun, no? Oo, so yung lens nung salamin ay pababa. 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 Kahit tumingin ka sa taas, ibababa ka. Kasi pababa talaga siya. Di ba nakahiga tayo? Oo, correct. Di ba yung paningin natin dapat nasa kesame? Ibababa ka niya. Sayang din nakikita ng ating mga nakikinig eh. Oh, Ito di yung ba ang itsura ganda? ng salamin. Hindi nga, Oo, i-email diba? mo nga daw sa kanila. Oo, Mag-detect sige. sila Sige sa'yo. na, Ayan po. Ayan, dahil sa ganun yung style ng salamin, kaya saktong-sakto yun para sa ating pahigang posisyon. Ayan, oh. O, diba? Social na po ang ating mga mahilig magbasa dyan. Talaga pong hindi nyo na kailangan na mataas na unan. Para Hindi nyo na rin kailangan yung oh, muko. kasi masama Ayan. yung ano eh. Oo, sobrang may taas ang strain unan. yung ating Oo, bato. magkakaroon tayo ng osteoporosis. Naku po. Delikado po yan. At makukuba po tayo. Okay. So, hindi na natin na pahabain pa dahil nakakainggit. Dahil dapat meron tayo nito. Next time tayo sa next time magtitingin tayo sino mag-sponsor at babanggitin natin. Para habang nagbo-broadcast tayo dito, pwede rin tayong humiga, 'di ba? Nakikita natin Miss Lisa. Oo, ka na lang. 'Di ba? Tingnan mo si Jonas. Si Jonas mamaya bibili na yan kasi mahilig yan. Hindi siya bibili nga. May Basta nang magbibigay nakita. sa atin yung taga-optical. Sino Ay, ba? ganun. Oo. Sige. Di ba? Mga bulag ng mga tao rito sa kakabasa ng balita eh. Tsaka ayaw na umupo. O, masisipag po kasi mga media dito sa Radyo Agila. Kanina nga po talagang magandang balita ng ating mga kapatid dyan sa Zamboanga, no? Talagang bilib naman po tayo. Okay, hindi na tayo mapaghintay, Lisa. Isusunod na natin yung ating special guest na magbibigay po sa atin ng liwanag at tamang pamamaraan ng pag-iipon ng pera, pagpaplano sa ating buhay, pinansyal. Lahat na nandoon na. Okay, so yan po no, ang ating what's in, what's new. Buhay ay magiging sagana kung matalino sa paggasta. Money Matters. Okay, nagdoble ang ating bed. Kanina tulog yung isa, ngayon naman ay nagsabay. Tulog kanina, ngayon ay doble naman. So, di ba, ang importante meron. O, di ba, kaya yun? O, hala po, narito na po ang ating bisita. At talagang napakaaga po, on time. Kaya naman po pala sila umaasenso. Kasi, laging maaga. Opo, laging maaga. Kasi alam po, yung pagbabudget ng oras, kasama yan sa pagpaplano rin, di ba? Happy morning sa iyo, Ma'am Beverly Roque. Happy morning din sa iyo, Miss Horizon and Miss Lisa. Ang ganda ng boses. Ganda ng kanyang smile. Talagang no? Happy. Okay, tama ka. Okay. Kasi Ma'am Beverly, financial planning. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay pinaplano natin ang bawat event sa ating buhay. Kasi once na nag-start tayo magkaroon ng income, nag-start na yung event sa buhay ng isang tao. Nagkakaroon na siya ng financial planning. Basta magkaka-income. So, kahit anong edad, Kahit anong edad siya. Basta nag-start na siya magkaroon ng income. So, dapat, nire-recommend natin na mag-start na rin siya mag-save para magkaroon siya ng savings for the future. Okay. Paano po ba mga paraan ng tamang pagsisave na yan? Kasi, minsan, meron na po tayong kinikita. Alam naman natin na dapat mag-save talaga. Alam naman ng lahat po yan. Kahit batang maliit, ay tinuturuan na ng mga parents yung parang alkansya, di ba? Alkansyang maliit na maghuhulog ka Opo, na pero hindi naman nila alam yung magkano dapat sa araw-araw or monthly ba. So, ano po bang tamang paraan? Sa rule po kasi, yung pag-invest, pag-save natin, at least po, yung isi-save natin, 3 months na monthly expenses. Katumbas po ng 3 months monthly expenses, yung po dapat yung na-isi-save natin. So, kung we are earning in a month, so at least po, magsisave tayo doon, at least 10%, para po,
meron po tayong buffer, emergency buffer fund, yung tinatawag natin AVF. So, yun po, as a rule po, kailangan at least meron tayong nakasave na 3 months monthly expenses. 3 months monthly So, expenses. ulitin ko lang Ma'am Beverly, at least 10% man lang ng bawat income yung ma-save. Yes. Okay. So, ano pa po ba ang iba pang tips ng bukod dun sa 10% sa 3 months? Okay. Eh, syempre, ang hirap-hirap po talagang idisiplinahin ng ating mga sarili. Marami pong ganyan. Lalo na po pag ang sweldo po, kahit ba 10% lang ang itatabi. Maliit lang, medyo Opo, maliit. baka meron pa tayong ibang ang katwiran nila, paano pa paraan. kung magsisave, maliit na nga yung aming income. Oo nga po eh. Yun po, bali, pag nandito pa kasi tayo sa present, hindi natin naiisip po yun. Pero pag halimbawa po, kumikita na tayo, nandun na po yung start na po tayo ng mangangarap na po tayo. Siyempre, yung pong, halimbawa, yung bagong graduate, nag-start na po sila mag-work. So, ang pangarap nila, bumili ng kotse, bumili ng bahay. So, paano nila makukuha yon kung wala naman silang savings? Kung yung kanilang kinikita ay pinang-shopping lahat. Oo, tama. Tama. So, definitely po, hindi po natin mahihit yung goal natin. So, lahat naman po tayo, meron po tayong goal na magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse. Naku, tamang-tama pala yan, Ma'am Beverly. This coming December, naku, maraming tatanggap ng bonus dyan, di ba? Oo nga. So, yun po. Anong dapat gawin nila sa mga bonuses nila? Ay, opo. Kasi without knowing po na meron po pala tayong kailangan sa susunod na buwan o papasok na taon. So, yung January po, definitely, malapit na po yung graduation. So, mayroon pong mag-graduate. Opo. Then, after graduation, nandiyan naman po yung month of May and April. Pasok na naman po. So, andyan na naman po tayo sa tuition fees. Kaya hindi naman tama yun. Nasasabay sila sa mga uso, no? Yung kung anong mga, hindi na natin banggitin, yung mga occasion na yan, na panglahatan, pang-international pa. Basta lang makasabay, iubusin nila yung bonuses nila, no? Para dun sa ganun. Tapos hindi nila naiisip, January, February, papasok yung gastusan. Yung po. Kaya nga ini-advise po namin na at least alam po nila kung ano po yung talagang kailangan nila o yung tinatawag nating needs, ano yung kailangan natin, and ano naman yung gusto natin, yun naman yung wants. So, dapat mas separate po natin yung dalawa. Tama. Then, dapat po talaga nagkakaroon tayo ng monthly budget. Para po alam po natin kung saan natin gagastusin yung kinikita natin sa isang buwan. Yung monthly budget na yan, nandyan na lahat. Yung pagkain, pananamit, kung nag-rent sila, nirahan nila. Water bill, electric bill. Kaso nga, kulang pa eh. Paano po kaya yun? Kaya po yung ina-advise namin kung halimbawa kung kulang kulang pa, didagdagan ng trabaho. Dadagdagan po yung trabaho or kung ano po, ay magtitipid pa rin po. Tama. Magtipid na, magdagdag pa ng trabaho. Kasi nagtataka nga ako dyan, Ma'am Beverly, bakit ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, grabe, halos walang oras, walang pahinga sa trabaho, ano? Pero pagdating dito sa Pilipinas, nagrereklamo pa pag 8 oras nila sumobra pa, 'di ba? Pero nakita mo magkano ang sinisweldo nila pag nasa ibang bansa sila, samantalang hindi nila alam kaya lumalaki ang kita nila dahil sa mga overtime na tinatawag, 'di ba? Tama ba 'yon? Doon syempre malaki ang value ng pera nila, no, pag dinala na dito sa Pilipinas. Ngayon naman dito sa atin, anong kaibahan doon, 'di ba, Ma'am Beverly, kapag po nagkaroon tayo ng mga extra income, ay sabi mo nga konti lang yung hindi magkakasya sa iba yung kanilang kinikita. So, ngayon, tama po yung pinapayo ninyo na kailangan magdagdag sila ng trabaho. Diba? May mga sideline dapat bukod dun sa talagang trabaho nila. Okay, at sasagutin yan sa atin, Ma'am Beverly. At babalik po tayo po ay mag-break muna. Parang EBC
Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 10:48 na po ng umaga. I brush my teeth 3 times a day. Sa 365 days a year, more than 1,000 brushing yun. Naku, ninipis ang ngipin ko. Use extra soft and gentle Haloa toothbrush to protect your teeth. Haloa! It's now my toothbrush! Haloa brushes gently on your teeth. Mga kaalaman sa pagsha-shopping. Shopper's Talk. Okay, nagbabalik po ang Shopper's Talk at dugtungan natin ang ating napag-uusapan sa financial planning na sasagutin po sa atin ni Ma'am Beverly. Ma'am Babes ang palayaw natin, diba? O sige ma'am, ituloy po natin regarding do sa mga sweldo na yan na paano natin pagkasyahin. So, tama po ba na magkaroon sila ng extra income, pagkakakitaan? Pwede naman po magkaroon ng sariling ng extra pagkakakitaan as long as na hindi po ito ay conflict doon sa trabaho natin. So, hindi po wala po tayong nalalabag doon sa 8 hours na nire-require ng ating company. So, after nung paglabas natin, pwede po tayong maghanap ng ibang pagkakakitaan kung gusto po natin para po ma-improve yung ating financial status natin. Pero yun po yung as a financial advisor, ina-advise po talaga namin na magtipid po tayo para po magkaroon tayo ng savings in the future. So yun po, bali kailangan po kung ano po yung kinikita natin, mapagkasya po natin. Opo. Pagkasyahin, Opo. disiplina talaga. At the same time, hindi lang po siya mapagkakasya, kailangan po, meron po tayong surplus or yung tinatawag nating savings. Para itong savings po or surplus, gagamitin po natin during emergency. Okay. Ma'am, anong payo niyo po? Saan mas maganda ilagak yung ating naiipon? Sa bangko o ikaw na lang sa sarili mo sa bahay? Depende po sa inyo yan. Kung may tiwala ka sa bangko. Kasi po yung sa bangko po. Oy, di ba ma'am? Opo. Sabi mo nga kanina, 20 years po kayo sa bangko natin, nagtatrabaho. Ayan. So, sabi nga ni ma'am, syempre, gusto niya naman na siya naman ang humahawak ng pera. Kasi doon sa bangko, laging siya lang, pera ng ibang tao. Pera ng ibang tao yung hinahawakan niya. O, di ba? O, sige po. Marami pong paraan kung paano po mag-ipon. Okay. Pero yung una po, paano po tayo makakapag-ipon kung wala po tayong natitipid? So, una, dapat magtipid po tayo para po magkaroon tayo ng surplus or yung tinatawag natin savings. Then, that's the time po na ilagak natin sa bank para po kasi may interest yan no? Pag may interest siya. Pag naipon po siya, pag medyo sapat na, pwede po tayong maghanap ng ibang mga mapagkakakitaan. Na tutubo pa lang gano'n. Ano? Opo. Pwede din yung business, malilit na business, magtitinda-tinda ka, yung tipong hindi aagaw ng oras doon sa trabaho oras mo. ng trabaho. Pwede po yun. Sa may kumpanya. Para naman hindi maapektuhan. Kasi mamaya, kumita nga tayo. Oo nga. Magkasakit ka naman. O kaya naman nakalabag ka sa pinapasukan mong kumpanya, magpe-penalty ka pa, hindi tayo nakaipon. Opo. Tama. So yun po, bali at least malaman po natin bakit po tayo nag-iipon. So dapat alam po natin na kaya po tayo nag-iipon dahil meron po tayong future na pagkakagastusan. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, na kung meron kayong gustong bilhin, dapat pag-iipunan po natin. Kumbaga may pinag-iipunan ka. Kaya ka nag-iipon dahil doon sa isang bagay na yun. Pero hindi naman po talaga lahat ng wants natin ay kailangan nating pag-ipunan. Kasi meron pa po tayong mga needs na kailangan, immediate needs po, na kailangan nating pag-ipunan. Ano-ano po ba yun? So katulad po, syempre, pag tayo po ay nagtrabaho, nandun na po yung nagkakaroon na tayo ng building a family. So,
definitely po magkakaroon tayo ng mga anak. So, syempre po, yung mga anak natin, kailangan nilang mag-aral, yung kanilang tuition fee, additional expenses po natin yon. Hindi yung anak ang nagpapaaral sa sarili nila. Hindi. Obligasyon po natin yun as mga magulang. Yan po kasi nakakalungkot sa atin sa ngayon. Marami po, ilang porsyento, diba? Na yung mga anak na mismo ang nagpapaaral sa sarili nila. Kasi yun, tama po ba tayo siguro, Ma'am Beverly, hindi nakapag-save. Opo, kaya po as much as possible kami, ina-advise namin para ma-prevent yung future na hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya. Tama. And then at least, para po in the future, talaga po makapag-ipon ang pamilya. Para po kaano man pong immediate na pangangailangan nila, meron po tayong mga magagamit po. Okay. Ma'am, totoo po kaya yon na ang tunay na mayaman ay yung kaya niyang paglaanan yung kanyang pagdating ng kahinaan niya sa pagtanda niya? Definitely po.